we remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ito ang Mornings with GMA Regional TV. Magandang umaga! Ito ang Mornings with GMA Regional TV. Hatid namin ang mahalagang lokal na balita mula sa Luzon. Naipagabigat mo, partner? Yes, good morning sa iyo, partner. Martes ngayon, November 21. Martes is the best, kwanto, man. Oo nga eh. Oo. Martes is the best kasi may rollback tayo sa presyo ng langis. Uy, bawas presyo. Mga kapwa motorista dyan, pagkakataon nyo nang pumunta sa mga gasoline station, may bawas presyo. Narito na ang mga unang balita. Mga kapuso, sa papalapit na holiday season, naghigpit ang monitoring team ng mga Aldan Public Market sa mga ibinebentang karne sa palengke. Tinitiyag daw na may auxiliary invoice ang mga kinakatay na baboy sa slaughterhouse bilang patunay na ito'y ligtas kainin. Kasabay kasi ng inaasahang pagtaas ng demand sa karne. Dahil sa mga handaan, posibleng samantalahin ito ng ilan para magpasok ng hot meat o yung mga mishandled meat na hindi dumaan sa masusing inspeksyon. Mahigpit ding ipinagbabawal ang pagbebenta ng mga hayop na kinatay lang sa bakuran gaya ng baboy, manok at baka dahil kukumpiskahin ito ng autoridad. Wala pa namang paggalaw sa presyo ng karne sa palengke. Kasabay ng pagbubukas ng food strip sa Dagupan City ang monitoring sa mga food handler at mga tendera sa kanilang mga health card na nagmumula sa City Health Office. Kung walang health card, hindi pinapayagang magbenta ang isang tendera. Ito'y para masigurong malinis ang mga parindang pagkain sa publiko. Karamihan naman daw sa mga food handler at tendera sa food strip may kanya-kanya ng health card. Batid daw ng mga tendera ang kahalagahan nito, katunayan responsible din sila sa pagtatapon ng basura at kakalinisan sa mga stall. Pwede namang magmulta at hindi payagang magtinta ang sinumang hindi susunod sa sanitation code. Hapon, nagsisimulang mapuno ang food strip sa Zamora Street sa lungsod. Operasyon ng halos 50 food stalls sa loob ng plaza ng Mangaldan. Nagsimula na ngayong papalapit ang holiday season. May ulat si Jasmine Gabriel Galban. Binuksan na sa publiko ang mga food stall para sa food strip sa loob ng Mangaldan Public Plaza. Sa ngayon, nasa halos 50 food stalls ang nakapwesto sa loob ng plaza. Kaugnay nito, mahigpit ang lokal na pamahalaan pagdating sa kalinisan. At para matiyak na susunod ang proper waste disposal, kada stall nilagyan ng garbage can. Sinasabihan po namin sila na yung mga basura nila, iniipon nila tapos lalagay po sa drum. Sakali raw na hindi tumalima ang mga negosyante, irerekomenda ng Mangaldan Park Supervisor na tanggalin ang food stall. Isa sa mga negosyante sa loob ng plaza si Mang June. Bilang pagsunod sa ibinabang kautusan ng LGU, maayos yung sinasalansan ang mga naiipong basura. Pag umaga, pagkatapos oras-oras, naglilinis po kami. Para matiyak na tumatalima ang mga negosyante, regular na nag-iikot ang park management sa loob ng plaza. Kada araw, nasa isang truck ng basurang nakokolekta sa loob hanggang sa labas ng Mangaldan Plaza. Jasmine Gabriel Galban para sa Mornings with GMA Regional TV. Pasintabi po mga kapuso, naipong tubig na mabaho at nilulumot na. Banta na raw sa kalusugan ng ilang residente sa isang barangay sa Dagupan City. Tinutukan yan live ni Claire Lacanilao. Claire? Joanna, banta na nga raw sa kalusugan ng ilang residente ang naipong tubig sa isang subdivision na bahagi ng Barangay Pantal, Dagupan City. Iniinda ng ilang residente ang nilulumot at mabahong amoy mula sa naipong tubig sa bahagi ng isang subdivision sa Barangay Pantal, Dagupan City. Banta na raw ito sa kanilang kalusugan. Ayon sa ilang residente, simula ng pataasan ng bahagi ng daanan, hindi na nawala ang baha sa kanilang lugar. Kumbaga parang naipit po kami dito sa looban. Yung tubig, lahat ng tubig na sa amin po pumupunta. Nagka-problema na po kami dyan. Lahat kami nagkakasakit na. Problema namin na nga pagbili ng pagkain. Pati ba naman pagbili ng gamot, wala na.
Kaya sana naman po mapansin nila. Maging ang ilang estudyante, hirap ding makadaan dahil sa naipong tubig sa daan. Hindi mo alam kung anong lulusungan mo kasi madumi. Tiniyak naman ng Dagupan City Government na may nakalaan na pondo para sa pagsasaayos ng daanan maging sa drainage system sa lugar. Patuloy rin ang DPWH sa pagsasagawa ng dredging operation sa Pantal River na makatutulong daw na maging maayos ang daluyan ng tubig sa syudad. Tayo ay humingi ng tulong sa DPWH para i-dredge yung river sa likod ng Arellano. Kasi ganun po yan eh. Bilang isang mayor, ang flood mitigation is not only elevation, drainage, creek, it includes dredging. It includes floodgates. Samantala, Joanne, makakasama natin ngayong umaga ang chairman ng Barangay Pantal, Dagupan City, walang iba kundi si Ma'am Jolita Perez. Ma'am, good morning and welcome to Mornings with GMA Regional TV. Good morning, Joanne. Good morning, Claire. Ayan, good morning, Ma'am. Napakaganda ni Ma'am. Ma'am, when it comes to flood mitigation, ano po yung mga programa po natin sa barangay, Ma'am? Sa amin, during my term, talagang ginawa namin is nagtanim kami ng mangrove. Nagtanim kami ng mangrove with the DNR and of course barangay officials. Nakatulong yun ng marami. And siyempre, sa tulong din ng DPWH National, Regional, and also the LGUs na ngayon ay ginagawa na yung sa atin doon sa may Arellano, sa A.B. Fernandez, and of course, last term of our LGU mayor, ginawa itong kalsada na ito. And of course, yung si congressman din tumulong sa paggagawa ng dike hanggang doon sa Patalan. Kaya nga dito sa amin sa Barangay Pantal Main, wala na pong baha. Ma'am, dun sa bahagi ng isang subdivision na malapit sa Arellano Street, ano po yung mga solusyon or programa po natin para maiwasan o mabawasan po yung baha dun sa lugar? Like in Pag-asa Village, ang ginawa ko ay coordinated with the LGUs. Sa tulong nila, nagpapirma kami, pero kaya ngayon ongoing po yung refill at saka pagsisemento. Sisementohin na yun at saka, pero ang problema po, kalahati lang po dahil ang pumirma lang po ay yung may-ari na willing sila na yung lugar na yun ay masemento. Yung sa kabilang niyan, wala po, hindi po pumirma yung may-ari po. So, yun lang po, sad to say, sabi ko nga. Pero ngayon po, ongoing na po yung pagpa-refill ng mga bato, ganun, para, oo. At saka sa I coordinated with the LGU also of Dagupan. Yung habang ongoing po yung pagsisement ng ating project ng national, ang ngayon, nag-prepare na sila ng yung floodgate para kung sakaling bumaha doon sa may Arellano, na galing, alam nyo naman, sa likod ng Arellano, yung mga resident doon is may ilog doon. So pag tumaas ang ilog, itataas din nila yung floodgate na gagawin doon. Ma'am, ano po yung mga binabantayan po nating sakit na dulot nga po ng baha sa ilang lugar? Ang binabantayan po natin is leptospirosis and dengue. Sabi ko nga sa mga kabarangay ko, pag may ganyan, nandito lang ang barangay para tumulong sa kanila. Lalo na nandito ang aming barangay nurses na masisipag at saka mga BHWs. Okay, ma'am, maraming salamat. Mga kapuso, nakasama natin ang chairman ng Barangay Pantal, Dagupan City, walang iba kundi si Ma'am Jolita Perez. At yan muna ang latest dito sa Dagupan City, Joanna. Maraming salamat, Claire Lacanilaw. Mga kapuso, ramdam nyo ba kahapon ang tagos sa butong lamig? Bumagsak kasi sa 13.4 degrees Celsius. Ang minimum temperature sa City of Pines, Baguio, ang pinakamalamig ngayong amihan season ayon sa Pag-asa. May ilalamig pa yan dahil karaniwan ang peak ng amihan ay tuwing Enero at Pebrero, sabi ng ahensya. Ngayong araw, apektado pa rin ng amihan ang buong Luzon, habang shear line naman sa eastern section ng Visayas
Asahan ngayong umaga ang pag-uulan sa ilang bahagi ng Cagayan, Isabela, Apayao at Aurora base sa rainfall forecast ng Metro Weather. Mas makaaasa sa maayos na panahon ngayong araw ang nalalabing bahagi ng Northern at Central Luzon habang posible pa rin ang ulan sa ilang lugar. Pagtaas ng konsumo sa tubig nagsisimula ng maranasan sa Dagupan City ayon sa Pamana Water Corporation. May ulat si Jasmine Gabriel Galban. Nagsimula ng tumaas ang demand sa tubig ngayong buwan ng Nobyembre sa Dagupan City ayon sa Pamana Water Corporation. Inaasahang mas lalo pang tataas ang konsumo pagsapit ng Desyembre hanggang unang quarter ng 2024 kung kailan inaasahang maranasan ng peak ng El Nino phenomenon. Aasahang aakit ng 20% ang demand sa tubig ayon sa tanggapan. Expected na tataas yung ating demand for water, but nakaredy naman po ang Pamana Water sa in case magkaroon ng sudden demand ng tubig. Tumaas daw ang konsumo sa tubig ni Aling Bless, 3 kasama niyang apo sa bahay. Dahil sa malinsangan pa ring panahon, 2 beses sa isang araw kung maligaw ang kanyang mga apo. Pero sa kabila nito, sinusubukan pa rin daw nilang magtipid ng konsumo sa tubig. Nagtitipid yung mga nagbuhos, isa kakonsanin sa halaman. Ayon sa Pamana Water Corporation, kada buwan umaabot sa mahigit 600,000 cubic meters ang average consumption ng tubig sa lungsod, samantalang nasa 1 million cubic meter ang computed water production ng tanggapan. Malaking tulong umano ang karagdagang water pumping stations ng tanggapan para maibigay ang pangangailangan ng mga consumer. Jasmine Gabriel Galban para sa Mornings with GMA Regional TV. Natagpuan ang isang fetus sa isang construction site sa bahagi ng Barangay Bolosan, Dagupan City. Ayon sa PNP, nakita ng isang construction worker ang kahina-hinalang plastic. Nang buksan ng plastic, tumambad ang isang fetus na tinatayang nasa 3 to 4 months. Patuloy ang investigasyon ng PNP para mahanap at matukoy ang ina ng fetus at responsable sa pagtatapon nito. May pananagutan ang sinumang matukoy na responsable sa pagtatapon ng fetus. Nagkarambola ang nasa 5 sasakyan na kinabibilangan ng isang truck, mga tricycle, kotse at motorsiklo sa Calasiao, Pangasinan. Ayon sa mga saksi, nawalan daw ng kontrol sa manibelang truck driver sa kalsada pa lang, kaya nabangga nito ang isang kotse, motorsiklo at tricycle hanggang sumadsad sa terminal ng tricycle. Kaya nadamay din ang iba pang sasakyan. Nasira rin ang ilang produkto na nakadisplay sa lugar. 4 na katao ang dinala sa pagamutan matapos masugatan sa aksidente. Hindi pa malinaw kung mechanical o human error ang dahilan ng aksidente. Problema naman ngayon ng truck driver kung paano babayaran ang mga napinsala. Nasunog ang isang pampasaherong bus sa Tuguegarao City pasado alas 5 ng umaga noong November 19. Sa inisyal na ulat ng mga otoridad, binabagtas ng bus ang National Highway nang biglang sumabog ang kanang gulong sa likuran. Ayon sa bus driver, agad niyang iginilid ang bus pero mabilis nasunog ang gulong. Buti na lang at mabilis nakababa ang mga pasahero bago pa tuluyang tupukin ng apoy ang bus. Ayon sa isang pasahero, galing sila ng Baguio at habang nasa bahagi ng Isabela, napansin na raw nila ang mabahong amoy ng pumutok na gulong. Tuloy ang investigasyon ng Tuguegarao City Fire Station hinggil sa insidente. Pagbubukas ng Christmas Village, nagbigay saya sa mga naapektuhan ng nagdaang bagyo sa Pamplona, Cagayan. Silipin sa ulat ni Ivy Hernando. Makukulay at nagniningning ng mga ilaw ang suot ng mga mananayaw sa pagbubukas ng Christmas Village ng lokal na pamahalaan ng Pamplona, Cagayan. Kasama sa mga nagbigay aliw ang mga Disney princess at character. 3, 2, 1! Nagliwanag ang plaza sa harap ng munisipyo. Fantasyland ang tema ng Christmas Village. Mayroong merry-go-round. Ang giant Christmas tree na napalibutan ng candies. Nagkaroon din ng fireworks display. At sa pagbangon ng mga residente sa matinding pagbaha noong 2019, naging tradisyon na sa bayan ang pasayahin ang mga kababayan. Mismo mga empleyado ng LGU ang bida o nasa likod ng mga character. Mapapanood ang fantasy show at electric parade tuwing Biyernes at Sabado tuwing 6:30 p.m. at 8:30 p.m. Ivy Hernando para sa Mornings with GMA Regional TV.
Ito ang Mornings with GMA Regional TV. Ito ang Mornings with GMA Regional TV. Window hour policy sa Rizal Street para sa mga pedicab driver sa Mangaldan, Pangasinan, pansamantalang sinuspinde. Sundan sa report. Pansamantalang sinuspindi ng Public Order and Safety Office ang ipinatutupad na window hour policy sa Mangaldan, Pangasinan. Kung dati, hindi pinapayagang dumaan sa Rizal Street ang mga pedicab tuwing rush hour mula 7 a.m. to 9 a.m. at 4 p.m. to 6 p.m. Ngayon, pinapayagan ng dumaan 24/7 sa Rizal Street ang mga pedicab sa bayan. Pinapayagan namin o pinapahintulutan naman natin sila na makadaan habang while ongoing to curing period yung kalsada natin dyan sa Arellano o Golaya Street. Bukod sa may mga kalsadang sarado dahil sa mga road construction project, nais ding bigyang pagkakataon ng LGU na kumita ang mga pedicab driver ngayong holiday season. Gaya ni Mang Richard, mula sa dating 200 pesos, kumikita siya ngayon ng 350 hanggang 400 pesos. Nagdagdag na lang ng traffic enforcer sa Rizal Street, pero sa oras na matapos sa mga road construction project, muli rin daw ibabalik ang implementasyon ng window hour policy. Jasmine Gabriel Galban para sa Mornings with GMA Regional TV. Patay sa pamamaril ang newly elected barangay chairman sa Nueva Vizcaya. Nagkikipagkwentuhan daw sa loob ng kanyang bahay si Rolando Serapon, ang kapapanalong chairman ng barangay sa Kalitlitan, Aritao, nang biglang dumating ang isang lalaki at sunod-sunod na pinaputukan ng baril ang nakaupong biktima. Sa inisyal na investigasyon ng PNP, sakay ng motorsiklo ang gunman na mabilis nakatakas, kaya posible raw na planado ang krimen. Hindi pa tukoy ang motibo sa krimen. Inaalam din kung may kaugnayan ito sa politika. Ayon naman sa kanyang pamilya, walang nakaaway o natanggap na death threat ang biktima bago ang pamamaril. Tuloy ang masusing investigasyon ng PNP sa nangyaring pamamaril sa loob ng bus na naging viral sa social media. Ayon sa pulisya, posibleng kabilang sa malaking grupo ng gun for hire ang dalawang gunmen dahil mabilis na lang naisakatuparan ng krimen at planado ito. Pareho ng pinaglalamayan ng kanilang mga kaanak ang babae at lalaking nasawi sa pamamaril. Bukod sa inihahandang spatial composite ng dalawang gunman, umaasa ang PNP na may mga testigo sa lugar at mismong bus na makapagbibigay ng karagdagang impormasyon sa dalawang sospek. Ilang hektaryang taniman ng sibuyas sa Bungabon, Nueva Ecija nasira umano dahil sa nabiling expired na binhi. Ang detalye sa exclusive report ni Russell Simorio. Lugi raw ang ilang magsasaka sa barangay Arriendo, Bungabon, Nueva Ecija dahil sa pagkasira ng kanila mga pananim na sibuyas. Ayon sa ilang magsasaka, dahil ito sa nabiling binhi ng sibuyas na nadiskubreng expired na umano. Mahigit 100,000 piso raw ang lugi ng bawat magsasaka sa kada isang ektaryang sibuyasan. Pagka po kasi lumang buto, ang naitanim po natin, hindi po siya tumutubo hanggang sa ilalim lang po siya ng lupa. Wala pong nagiging reaction yung buto kahit tubigan po natin ng tubigan. Ayon sa Bungabon Municipal Agriculture Office, nagsasagawa na sila ng investigasyon sa pagkasira ng ilang pananim na sibuyas at para malaman kung saan galing ang mga nabiling onion seeds. Magiging intervention lang po namin, kasi pinag-a-assist sa kanila para mailapit dun sa company. Samantala, sa monitoring ng otoridad, mahigit 10 ektaryang taniman ng sibuyas ang nasira ng mga pag-ulan. Ang ilang magsasaka, pilit na isinasalba ang mga natirang punla sa kanilang mga taniman. Nagulit po ng tanim. Kasi po dala nung hindi sila makakabawi kung hindi sila mag-uulit. Yun po ang kwan dito sa sibuyas. Malaking lugi po yun. Pagka po talagang natapat na pag-ani, mababa lang siya, talagang naghahabol po yung gano'n. Nasa halos 400 hektarya na sa buong Bungabon ang natamnan ng sibuyas ngayong cropping season. Malayo pa sa 2,000 hectares na target matamnan hanggang Desyembre. Russell Simorio para sa Mornings with GMA Regional TV.
Mga kapuso, mag-uumpisa na ang Proof of Purchase promo ng GMA, ang Kapuso Bigay Premyo Panalo Season 8. Mamimili o sari-sari store owners pwedeng magpadala ng entries at may chance na manalo ng papremyo. Sa unang pagkakataon, mamimigay ng grand prize na 1 million pesos tax-free. May chance kayong manalo ng daily and weekly cash prizes at 1 milyon sa grand draw. Ang official sending of entries ay magsisimula na sa November 25, 2023 at magtatagal hanggang February 2, 2024. Bukod sa participating Mercury Drug branches, pwede na rin maghulog ng entries sa GMA Regional TV and radio stations nationwide. Bentahan ng lechon baboy. Ang sarap. Unti-unti na raw lumalakas ayon sa ilang negosyante sa Dagupan City. Tunghayan sa report ni Claire Lacanilaw. Unti-unti na raw lumalakas ang bentahan ng lechon ilang araw bago ang buwan ng Disyembre. Ito'y ayon sa mga negosyante ng lechon sa Barangay Lasip Chico na itinuturing na lechon capital ng Dagupan City. Nagsisimula na raw dumami ang mga nagpapareserve ng order ng lechon para sa nalalapit ng Kapaskuhan at Bagong Taon. Sa ngayon, wala pang paggalaw sa presyo ng lechon. Nananatiling nasa 700 pesos ang kada kilo ng lechong baboy. Yung 40 kilos, ibibigay ko yung kahit na mali yung kita ko. Importante, hindi ako nasira sa mga customer ko. Opo, malakas po. And pagdating naman po sa price, okay lang din. Inaasahan ng ilang negosyante na sisigla ang bentahan ng lechon sa susunod na buwan. Kaya ngayon pa lang, naghahanda na sila sa posibleng pagdami ng order. Ayon sa Samahang Industriya ng Agrikultura, wala pa ring paggalaw sa presyo ng karne ng baboy at sapat ang supply hanggang sa Disyembre. Claire Lacanilaw para sa Mornings with GMA Regional TV. Ito ang Mornings with GMA Regional TV. Ito ang Mornings with GMA Regional TV. Libertarian candidate Javier Milei, bagong presidente ng Argentina, at mga kalsada sa Southwest Island nagkabitak-bitak dahil sa pagyanig dulot ng napipitong volcanic eruption. Tunghayan sa Globalita. Nagrally ang mga supporter ni radical libertarian candidate Javier Milei sa kapital ng Buenos Aires matapos manalo si Milei sa second round ng presidential election sa Argentina. Nauwi sa runoff ang unang eleksyon dahil sa hating boto sa pagitan ni Milei at ng katunggaling si Economy Minister Sergio Massa. Inihalin tulad si Milei kay Donald Trump ng Amerika dahil sa mga reforma na kanya raw ipatutupad sa Argentina. Nabiyak ang mga kalsada sa southwestern part ng Iceland dahil sa nagpapatuloy na seismic activity sa lugar. Ito'y bunsod pa rin ang mataas na tsansa ng volcanic eruption ayon sa Icelandic Meteorological Institute. Higit sa 800 pagyanig ang naitala sa lugar. Abot na rin sa 4,000 residente mula sa malapit na fishing village sa Grindavik ang inilikas. Chris Zuniga para sa Mornings with GMA Regional TV. Mga residente sa lahar-prone areas pinaalalahanan ng PHIVOLCS na maging alerto ngayong may mga pag-ulan. Tutukan sa report. Dahil sa nararanasang pag-ulan sa probinsya ng Albay, pinag-iingat ngayon ng PHIVOLCS ang mga residenteng naninirahan sa mga lahar-prone area at paanan ng Bulkang Mayon. Dahil ito sa posibilidad ng pag-agos pababa ng magkahalong bago at lumang lahar deposits na naipon sa itaas ng bulkan dahil sa pag-aalboroto nito. Kabilang sa mga lugar na inalerto ang mga bayan ng Santo Domingo, Daraga, Camalig, Ginubatan at Legazpi City. Sa bayan ng Camalig, nagsagawa ng emergency meeting ang MDRRMO para paghandaan ang banta ng lahar flow sa ilang lugar. May 50 barangay ang naturang bayan at 21 sa mga ito ang pwedeng maapektuhan ng lahar at flash flood sakaling magpatuloy pa ang pag-uulan. Maglalagay po yung provincial government katulong yung Camalig Dream O ng additional ring gauge po sa Barangay Tumpa. Sa kabila nito, malaking tulong din daw ang mga flood control project ng national government sa Camalig. Nakipag-ugnayan na rin daw ang DepEd para maihanda ang pwedeng magamit ng mga classroom sakaling kailangang magpatupad ng evacuation. Jessica Kalinog para sa Mornings with GMA Regional TV. Miss Universe Top 10 finalist Michelle D. itutuloy ang advokasya para sa autism awareness. Tunghayan sa report.
Isang malaking karangalan para kay Michelle D na maging kinatawan ng Pilipinas at mapabilang sa top 10 sa 84 na kandidata ng Miss Universe 2023. Abala si D sa kanyang mga plano pagbalik ng Pilipinas at isa rito ang pagpapatuloy sa kanyang advokasya para sa autism awareness. Isa si D sa 3 gold winners para sa The Voice for Change ng Miss Universe dahil sa advokasiyang ito. Inilabas na ang kauna-unahang teaser ng much-awaited upcoming fantasy series na Encantadia Chronicles, Sangre, sa Manila Pop Culture Convention. Dito, ipinakita ang 4 na bagong sangre na sina Terra, Samara, Adamus at Dea, na ipinamalas ang kanya-kanyang kakayahan bilang mga tagapangalaga ng mga brilyante ng Encantadia. Nobyembre naman ibinahagi ni Direk Mark na nag-uumpisa na sila mag-shoot ng pilot episode ng serye. Gab De Luna para sa Mornings with GMA Regional TV. Mga kapuso, gagawin naming mas inspiring ang inyong morning dahil oras na para sa ating hashtag Morning Feels. Progress is impossible without change, and those who cannot change their minds cannot change anything. By George Bernard Shaw, an Irish playwright, critic, and political activist. Pag-usapan natin, partner, yung baha. Kahit hindi umuulan, may baha. May baha pa rin, no? Oo, may baha pa rin. Well, of course naman, malamang mayroon namang ginagawa ang barangay officials. Kailangan lang ng cooperation siguro ng public din, ng mismong mga residents kung paano may iwasan ang mga na-experience na baha. At hindi naman nagpapatumpik-tumpik ang lokal na pamahalaan ng city government. Dahil alam mo na, kaliwat kanan yung road elevation project. Part siya ng flood mitigation program ng Dagupan City Government. Saka dredging operation. At saka bukas, partner, abangan natin kung sino ang mga kapuso artists ang ating may interview. Sina Vince at Cheska. Abangan niyo po. At 5:10 p.m., 1 North, Central Luzon, mga kapuso. Mga kapuso, 34 days na lang. Malapit na. Pasko na. Maraming salamat mga kapuso sa pagtutok sa Mornings with GMA Regional TV. Samahan niyo kami mula Lunes hanggang Biyernes. Ako po si John Punsoy. Maaaring mapanood ang ating episode sa www.gmaregionaltv.com at mag-subscribe sa official YouTube channel ng GMA Regional TV. Ako po si CJ Torida. Buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.